May isang kakaibang bagay tungkol sa respeto. Kapag desperado kang makuha ito, mas lalo itong lumalayo. Pwede kang mabait, masipag, matalino, at laging handang tumulong. Pero may mga taong kakausapin ka pa rin na parang pwedeng ipagpaliban ang sinasabi mo, pagtawanan ang opinyon mo, o lampasan ang boundaries mo. At minsan hindi dahil masama silang tao. Minsan may mga ginagawa kang paulit-ulit na nagtuturo sa kanila kung paano ka tratuhin. Bawat biro mo tungkol sa sarili mo, bawat oo na gusto mo namang tanggihan, at bawat pangakong hindi mo tinutupad ay nagiging signal. Kaya pag-uusapan natin kung bakit may mga taong hindi ka sineseryoso at kung ano ang kailangang baguhin nang hindi ka nagiging mayabang, malamig o agresibo. Akala ng marami, para seryosohin ka kailangan mong maging dominant, matapang magsalita o medyo nakakatakot. Pero hindi iyon ang punto. Sa psychology, ang assertiveness ay hindi aggression. Ibig sabihin nito, kaya mong sabihin ang kailangan, opinyon at limitasyon mo ng diretsyo habang nire-respeto mo pa rin ang ibang tao. Hindi mo kailangang lakasan ang boses mo para magkaroon ng presence. Kailangan mong maging malinaw. At dito pumapasok ang stoicism. Para sa mga stoic, hindi mo kontrolado kung gusto ka ng lahat o kung ano ang tingin nila sa iyo. Pero kontrolado mo kung paano ka kikilos, paano ka magsasalita, at kung magiging consistent ka sa values mo. Kadalasan, doon nagsisimula ang respeto. Ang unang bagay na tahimik na sumisira sa credibility mo ay ang palagi mong pagpapaliit sa sarili mo. May difference ang pagiging humble sa pagiging sanay na insultuhin ang sarili para lang maging komportable ang ibang tao. Kapag may compliment, sasabihin mong, hindi naman, tsamba lang. Kapag may idea ka, inuunahan mo agad ng baka mali ako, pero kapag may maliit kang mali, parang kailangan mong humingi ng tawad ng 5 beses. Sa isip mo, mabait ka lang. Pero kapag palagi mong binababa ang sarili mong competence, huwag kang magtaka kung may ibang taong susunod sa version ng sarili mo na ikaw mismo ang ipinapakita. Si Marcus Aurelius ay paulit-ulit bumabalik sa idea na character at virtue ang dapat bantayan, hindi ang approval ng iba. Hindi mo kailangang magyabang. Pero kapag may ginawa kang maayos, pwede mong tanggapin yon ng simple. Salamat, pinaghirapan ko. Tapos move on. Pangalawa, hindi ka sineseryoso kapag ang hindi mo ay madaling gawing o. Dito maraming mababait na tao ang nahuhulog. May nanghiram ng oras mo kahit busy ka, pumayag ka. May nagbigay sa iyo ng trabaho na hindi naman responsibilidad mo, tinanggap mo. May taong paulit-ulit late sa usapan ninyo, wala kang sinasabi. Tapos isang araw sasabog ka at iisipin mong inaabuso ka ng lahat. Pero ang boundary na hindi mo ipinapahayag ay boundary na hindi alam ng ibang tao. Sa psychology, assertive communication means being direct and respectful at the same time. Kung hindi ka available, sabihin mong hindi ka available. Kung may oras kang kailangang protektahan mo. Hindi mo kailangang gumawa ng mahabang defense. Hindi ko kaya today. Bukas pwede. Malinaw, mahinahon tapos. Kapag consistent ang boundaries mo, natututo ang mga tao kung saan sila pwedeng lumapit at kung saan sila kailangang huminto. Pangatlo, sinisira mo ang bigat ng salita mo kapag hindi tugma ang sinasabi mo sa ginagawa mo. Sinasabi mong magbabago ka pero parehong pattern pa rin. Sinasabi mong importante ang oras mo pero ikaw mismo laging late. Sinasabi mong ayaw mong ginaganyan ka pero pagkatapos ng 2 araw parang walang nangyari. Sa isang meeting, pwedeng hindi ikaw ang pinakamagaling magsalita. Pero kung alam ng mga tao na tinutupad mo ang sinasabi mo, unti-unti kang nagkakaroon ng credibility. Ito ang stoic idea ng consistency sa character. Hindi impression ng pundasyon, practice. Ang respeto ay hindi nabubuo sa isang dramatic na speech. Nabubuo ito sa maliliit na ebidensya na paulit-ulit mong ibinibigay tungkol sa kung sino ka. Pang-apat, nawawala ang authority mo kapag pakiramdam mo kailangan mong ipagtanggol ang bawat desisyon mo. May nagtanong kung bakit hindi ka pupunta sa event. Imbes na sabihing may kailangan akong tapusin, magbibigay ka ng mahabang explanation para siguraduhin walang magagalit. May nag-disagree sa opinion mo at bigla kang gagawa ng essay para patunayang hindi ka tanga.
Pero ang malinaw na tao ay hindi laging kailangang manalo sa interpretation ng lahat. Minsan, mas malakas ang isang maikling sagot kaysa 10 dahilan. Si Epictetus ay nagturo na kailangan nating bantayan ang judgments, choices at responses na nasa kapangyarihan natin habang tanggap na ang reputation at reaction ng ibang tao ay external. Gawin mong maayos ang desisyon mo, ipaliwanag kung kailangan, pero huwag mong gawing misyon ang kontroli ng iniisip ng lahat tungkol dito. Panglima, hindi ka siniseryoso kapag napakadali mong ma-provoke. Isang comment lang, sira na araw mo. Isang sarcastic na biro, kailangan mong gumanti. Isang criticism, gusto mong patunayan agad na mali sila. Hindi ibig sabihin ng stoicism na wala kang emosyon. Ang punto ay huwag mong ibigay sa bawat tao ang remote control ng behavior mo. Kapag kaya kang paikutin ng simpleng insulto, alam nilang kaya nilang baguhin ang mood at actions mo kahit kailan. Si Seneca, lalo na sa kanyang mga sulatin tungkol sa anger, ay seryosong tumingin sa panganib ng padalos-dalos na reaction. Ang goal ay hindi maging robot. Ang goal ay magkaroon ng pagitan sa stimulus at response. Kapag may nagsalita ng disrespectful, pwede mong sabihin ng kalmado, "Hindi okay sa akin ang ganyang tono." Mas mabigat yon kaysa isang sigawan na pagsisisihan mo rin pagkatapos. At panghuli, nawawala ang respeto kapag ginagawa mong pangunahing trabaho ang magustuhan ng lahat. Kapag kasama mo ang isang grupo, iba ka. Kapag ibang tao ang kaharap mo, iba na naman ang values mo. Tumatawa ka sa joke na hindi mo gusto dahil ayaw mong maging killjoy. Sumusunod ka sa opinion ng pinakamaingay sa room para walang conflict. Sa simula, pwede kang maging likable, pero mahirap seryosohin ng taong walang malinaw na center. Hindi dahil kailangan mong maging matigas ang ulo. Ang mature na tao, kayang magbago ng isip kapag may magandang dahilan. Pero iba ang growth sa pagiging shapeshifter para lang tanggapin ka. Para sa Stoics, reputation ay external. Character ang responsibility mo. Kaya bago ka magtanong, ano kaya ang iisipin nila sa akin? Mas magandang itanong, ano ang tamang gawin ayon sa values ko? Ito ang pinaka-importanting bahagi. Hindi mo mapipilit ang kahit sino na respetuhin ka. May mga taong kahit gaano ka kaayos ay mamaliitin ka pa rin. May mga taong hindi mo kailangang kumbinsihin. Ang tunay mong trabaho ay siguraduhin hindi mo tinuturuan ang mundo na baliwalain ka. Bawasan ang pagmamaliit sa sarili na nakatago sa biro. Linawin ang boundaries. Tuparin ang salita mo. Huwag mag-over-explain. Huwag basta mag-react at huwag ipagpalit ang character mo sa approval. Dahil sa dulo, ang taong sineseryoso ay hindi palaging pinakamalakas ang boses. Kadalasan, siya yung hindi kailangang mag-ingay para malaman mong may prinsipyo siya. Kapag nagsalita siya, may timbang dahil may history ng action sa likod ng salita. Kapag nagsabi siyang hindi yun invitation para kumbinsihin siya. Kapag nagkamali siya, inaamin niya. Kapag tama siya, hindi niya kailangang iparada. At kapag hindi siya nagustuhan ng lahat, hindi niya binabago ang sarili niya para lang makakuha ng palakpak. Iyan ang respetong hindi hinihingi. Unti-unti itong nabubuo. Kung may isang behavior dito na alam mong kailangan mong baguhin, ay comment mo kung alin. Ay like mo rin ang video kung may nakuha kang insight at mag-subscribe kung gusto mo pa ng practical lessons tungkol sa psychology, self-improvement, philosophy at stoicism. At pagkatapos nito, panoorin mo rin ang iba nating videos dahil baka ang susunod na kailangan mong ayusin ay hindi kung paano ka nakikita ng ibang tao, kundi kung paano mo tinitingnan ang sarili mo.